So mga idol, binubutas-butasan natin yung side. Kasi ano to, naka red cement. Saka naka ano lang dati to, vinyl. So yan pa, dami pa. Yan pa yung area na ito. Ito tapos na yung sala. Ito complex ko lang ito na ano. Nag-ano kasi, nag-soak na yung skim coat dito sa pintura. Makapal yung skim coat nila dito eh. Mga tubig kasi yung pader na yung double wall. So ano namin skim coat namin. Ayun naman flexible papunta doon. Saka sinsulin ko pa yung side ng papunta doon. So dito tapos na rin yung lababo natin. Naka-ready na yung cabinet na lang. Pintura at saka cabinet. CR tapos na rin. So inuna ko lang yung mga mahirap. Ito walang ilaw pala. So gumagana na ito lahat. Pintura na lang din. So ito sininsul ko kahapon hanggang dito. So nasa 150 pieces yung ano natin. Yung tiles na 60 by 60 kakabit. So ganyan. Ganyan na itsura nya. So hindi sa glue. Yun ang binili naman kasi bibenta lang naman ito. Ito ang kabit ko natin. Yung labas wala na yan. Wala nang tiles yan. Hindi pa sa may-ari. So usapan namin hanggang ano lang. Dapat 30 days to 40 days. Tapos na dapat ito. Yung unang mga kasama ko ano. Ano ko na hinto. Dalawa. 4 kami dati dito. Kasi nag-electrical na naman sila sa ano. Pinatulong ko sa electrical pakasama. Parang mabitin ako yung kontrata kong 80,000 parang kulang. Kukulangan sa dalawa na lang kami ng bayaw ko. Kasi bubong pa ito saka mga inside gutter. Marami pa itong gagawin sa taas. In-classing kabit pa. Saka may gagawin pa din sa harap. Saka mag-flooring pa sa laundry. So ito, tinitinsul ko ngayon mano-mano. Pag grinderan kasi makinis yung daan ng pambaping sa concrete. So pangit. Ito hindi 100% na matibay. Kasi dapat talaga wala dapat ibang chemicals na pagkabitan ng adhesive natin. Dapat diretso sa concrete. So hindi naman natin natanggal to kasi guys. Ito palagay ko ito eh. Makapal kasi siya eh. Red cement to, pero napakatibay sa gloss siya oh. Baka may pintura din sila yung apply dito. So saka naka to dati, naka vinyl sa labas, dito linoleum lang kaya medyo malinis. So bakbakan natin ito kahit paano. Saka na ilagay natin dito, mag-grout tayo dito ng purong semento. Huwag tayo maggamit ng tele-adhesive kasi purong semento dapat yung pinaka-adhesive niya sa lalim, tawag dun, binder nya puro, saka yung buhangin na may semento. Saka tayo mag-adhesive na sa purong tele-adhesive sa tiles na, saka taas na ng sunbase natin. So huwag tayo magamit ng tele-adhesive sa ilalim kasi mapagitnaan niya ng concrete saka concrete sa taas. So magitnaan siya, so useless lang yun. Yung tele-adhesive naka-design para sa tiles. So dapat connected siya sa tiles. So ganyan yung diskarte ko. So halos ngayon hanggang ngayon wala pa naman nakapak yung mga trabaho ko dati. So dito hindi 100% na maganda kasi nagtika na natin, pero at least kakapit siya ng todo. Magalo lang tayo ng medyo basa na huwag natin dry pack to kasi ito sitwasyon na delikado to. So kalasin ko muna itong lumang kabit. Pinapabalik naman yun. Balik na lang natin kung masira man, pire-pire na lang kasi papasok yung tiles dyan. In-explain ko naman sa kanya na yung tiles lifetime ito, hindi natin alam mo lang taon lang ito, wasak na ito.
So, kailangan makapasok yung tiles ko. So, yung mga electrical, ayos na rin, mga ilaw. So, may mga ilaw pa tayong i-install. Tagaan lang muna hanggang matapos. Yung 80,000 ko wala, 23,000 na lang natira. So, ganyan talaga guys. So, ito pa. Wood primer to na Boysin. Meron palang wood primer sa Boysin. So, sa Davis lagi nag-ano. Pero meron din pala. So, maganda din naman yung Boysin. Davis is mahal lang konti, mga 13 pesos. Ang kalit. Pero top quality naman yung dalawa nun. So, ito na. So, tagaan muna natin sinsilin ito. Lapnos yung kamay natin. Mga 2,000 butas pa yung gagawin natin. So, yan guys, yan lang muna update ko. So, pakita na natin ito pag nili-out. Nili-out to. Kunin natin yung skwala ng pinto. Diyan tayo yung pinaka-reference line natin. So, tatansi tayo pag ganito. Batakan natin yan. Siguro dito yung tatama. Pero mula dyan, skwala tayo pag ganon. Yung dulo-dulo ng hamba, plan yan. Tapos, maglatag tayo, gitna yung 260 dyan. So, tatansian natin pag ganito. And then, pasa natin dito, yung papasok na tiles dito. Skwala niya. So, ganun din dito, papasok din sa kwartong isa. Papasok din. Tansian natin lahat yun. Pakita ko na lang sa inyo. So, may mga previous naman tayong update din sa pag-layout ng tiles. So, tingnan nyo na lang muna yun habang hindi ko pa ito na-layout. Siguro mga Saturday, Sunday. So, diretso ako. Wala akong pahinga. Para matapos na rin to. So, yun naman na guys.